Hi Aries! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 17 to 23, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact messages para sa inyo sa bagong linggo. Anong maiwan natin para sa mga Aries? Message? Aries, anong maiwan natin mensahe sa mga taong ito? Message po natin sa taong nakikinig ngayon. Ayan, may ilang tumalon. Medyo marami kunin natin itong pinaka. Then, add pa tayo. Okay. Ayan. Uy. Ace of Pentacles and the Queen of Wands. The Devil is in reverse. Hindi po kailangan katakutan or laliman. Meron lang po itong kalakip na mensahe actually. Kung aking i-relate yung The Devil. Dito, sa dalawa pang bumagsak. Maganda naman. May pagkasobra pa nga yung enerhiya na mailaan nyo yung inyong atensyon, focus, sa kung ano mang inyong higit na bibigyan ng prioridad ngayon. Guys, kahit pa, pare-pareho kayo ng sign, Aries. Sa realidad, kayo pa rin po yung magkakaiba ng tinatahak na buhay. Magkakaiba tayo ng path. Hindi po ba? Pero may pag-increase ng inyong energy. Or maybe kailangan yung marinig ito na paangatin yung tiwala, yung confident na meron kayo sa inyong mga sarili na meron kayong ma-accomplish. Nasa inyo ang control ngayon. With the Devil reverse, nasa inyo yung lakas, kumbaga. Kahit ano pa man, okay, or kung saan pa man kayo naglalaan ng enerhiya na ito, yan po ay may magandang, i-claim na natin, okay, may magandang resulta. Ace of Pentacles, ang dami nitong pwedeng iparating. New opportunity, new project, new love interest, kung saan natin ipapasok yan. Ayan, positive, new beginnings ang naghihintay para sa inyo. Ngayong linggo, i-claim natin yan. Sa iba't ibang level ito or sektor ng buhay. Again, tanongin din ng sarili, saan ka ba nakafocus? Maaaring sa pera, trabaho, merong financial opportunity, may pag-increase, sabi ko nga. Nasa iyo ang control. Meron kang kakayanan. Lagi mong in-mind, with Queen of Wands, paangatin ng tiwala. Bilang isang Aries naman, kayo very independent. Kayo yung matatawag na madalas, hindi nyo pa man yan ma-realize, pero nasa inyo yung leadership role, kumbaga. Umaangat kayo. So, ilaban nyo yan. Huwag kayong mapanghinaan. This is not the best week para pagdudahan ang inyong kakayanan. Dahil meron kayong control. Gaano man minsan, parang hindi kayo napapahintulutan. Sa realidad, wala tayong control sa lahat ng bagay. Hindi natin alam kung anong pwedeng ibato sa atin ng buhay. Pero dito, umaangat ang ilang oportunidad. Kumbaga, i-allow mo raw, yakapin mo yung control na ito na meron ka sa iyong sarili. Dahil may lakas ka. This is the best week to start something new. Something na alam mong makakatulong for you to stay optimistic palalo and positive. Andito yung energy na siyang maaring makatulong dito sa ilang pag-increase or pag-level up, ilang opportunity na pwedeng ihain sa inyo ng mundo. Ngayong linggo, para sa inyo, Aries. Hi Taurus, weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 17 to 23, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo as usual. Mensaheng gabay lamang po para sa mga Taurus ngayong linggo. Anong ating maiwan para sa kanila? Message? Taurus. Anong maiwan natin para sa mga Taurus? Ayan, may bumagsak na. Kumpol na sila. The Queen of Wands, Page of Wands, and the Three of Wands. So, andito lahat ng energy. Pagdating sa mga, actually, limitless, yung mga plano, ideya, nakikita nyo kayo in the near future, or kung magiging mas practical tayo, 3 months or 6 months from now, a year from now, saan nyo nakikita ang inyong mga sarili? This is the best week. Ayan, hindi siya mapantay-pantay. Napaka-imbalance si Moonshag. Na magplano para sigurado. Pero sa pagpaplanong ito, syempre, hindi niya naman kailangang ma-pressure na kailangan andun na kayo agad, or nakita niyo na agad yung resulta. So, take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili.
Basta dito, mapapaangat nyo yung tinatawag na ilang creative side nyo or yung matatawag rin na mapamaraan yung diskarte, yung ilang potential nyo. Patungo kayo dyan. Taurus, claim natin na may magagandang possibility. Papaangatin nyo dito yung tiwala, yung init sa inyong mga sarili. Una na dyan, sabi ko nga, yung diskarte, yung pagiging malikhain, at yung positive mindset, yung self-confidence. Kailangan, dito wala kayong ibang okay? Wala kayong ibang kakompetensya, kundi ang inyong mga sarili. Kahit paminsan, 'di ba, sa ating mga paligid, hindi maiwasan na reversal tayo every time. Kayo'y nakukumpara or naikukumpara natin yung ating sitwasyon sa ibang tao. You have to convince yourself na merong positibo. Okay, so, merong positibong parating. Mararating niya yan. Unti-unti. Sa realidad din po, tayo ay magkakaiba ng sitwasyon, posisyon. So, maniwala ka lang. Okay? So, may pag-travel. Umangat yung travel plans ba ito in the future? Or kung sa mas practical, meron ba kayong ilang inaayos or ayusin ngayon pa lang? Tayo po ay weekly, na ilang dokumento for work or for pleasure ba ito? Limitless. Madami pang pwedeng maganap. Patungo dito sa mga gusto nyong marating pa or makamit sa buhay. Ang ganda ng energy, positive lang na ito ay pwede nyong ma-receive, ma-accomplish, kumbaga. So, dapat, sabi ko nga, i-convince. Minsan, wala tayong higit na kalaban, kundi ang ating mga sarili. I-uplift nyo ang inyong sarili. Yung sarili nyong enerhiya, dahil meron kayo niyan. Okay? Positive possibilities. Pangatin din yung pagiging free-spirited. Kumbaga, yung meron kayong kalayaan sa ilang isipin na ito, na hindi kayo masyadong nagiging attached doon sa, sabi ko nga, pwedeng maramdaman nyo or pwedeng maramdaman ng ibang tao sa inyo. Meron kayong kalayaan para sa inyong sarili na ma-receive, marating, or matutunan pa ang gusto nyong makamit sa buhay. Para sa inyo ngayong linggo, Taurus. Hi Gemini, weekly kapalaran tarot scope po tayo from June 17 to 23, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact messages para sa inyo ngayong linggo. Anong maiwan natin para sa mga Gemini? Message? Gemini this week, anong ating maiwan para sa inyo? Will be straightforward. Ayan, may tumatalon. At pa tayo dyan. May sahing gabay lang po. Ayan, meron na. Knight. Uy. The Hangman. Knight of Pentacles. Knight of Cups. Gemini this week. Okay, so meron kayong ma-discover. Could be about love, work, money, andito na lahat. Or para sa ilan, hindi lang ma-discover ito. Kumbaga, inaasahan nyo na rin ito na pwede nyong ma-discover pa sa kapareha o sa trabaho. Meron kayong, lalo pa kung hinihintay nyo na to. Hinihintay nyo na ba ang inyong mga knight in shining armor? Baka ito na yun. Or kahit sa ilang sign, tayo po ay general message na pwede nyong makita, merong parating. Merong something, balita, impormasyon, or ilang ganap about love, relationship, career, money, andito po lahat. Just only take what resonate, kahit pare-pareho kayo ng sign, Gemini, sa realidad, tayo po ay magkakaiba. Okay? Pero I feel dito na para sa ilan sa inyo, okay? Maganda naman yung intention. Maganda yung pwedeng iparating or makamit nyo. Okay? I feel lalo pa, career muna tayo na overwhelm tayo sa ilang messages. Kung meron kayong hinihintay, lalo pa kung alam nyo na this is something na inilaan nyo na o pinaglaanan nyo na rin ng panahon, ng efforts, ng sipag, andito, something na syempre pa, hindi lang kayo ang magiging masaya or maliligayahan, pero itong ilang taong mahal nyo, kapareha, pamilya, merong rewarding sa feeling kayong matatanggap. Claim natin to, kahit ngayong linggo, kahit sa simpleng paraan or balita over the net or ilang kaibigan, bakit biglang pumasok sa isip ko yun?
na pwedeng magparating sa inyo. Okay? Magagandang possibility. Claim natin yan. Okay. Pero sa mas practical din, career or money about your finances, okay, you will likely to receive talaga something positive. Ngayon pa lang. Good news. Expect nyo na to, tanggapin na natin to. Sana all na lang ba kami. Bilang andito pa rin tayo sa inyong season, Gemini season. So, sana all na lang. Baka merong parating talaga na regalo. Okay? So, dito wag nyong, wag nyong questionin ang inyong makakamit. I mean, minsan nagaano tayo na pagdududahan natin ng ilang bagay. Na deserve ko ba ito? Yes, deserve mo yan, Gemini. Okay? Lalo pa dito rin. Maganda. Pag-ibig man o pera, merong magandang flow ngayong linggo. Claim mo na to. Hindi magiging perfect ang ilang bagay-bagay. Wala namang perfect na sitwasyon, relasyon. Maring nga may pagkainip or nagkaroon na ito ng ilang delays, ilang glitch in this time. Okay? Kahit balita, impormasyon, makakamit mo ito. Mas ma-handle mo na rin, mas matutugunan mo yung ilang pangangailangan. Hindi lang ng sarili, pero itong ilang obligasyon sa buhay, pamilya man, o kapareha. Ngayong linggo para sa inyo, Gemini. Hi Cancer! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 17 to 23, 2024. Kuha lang po tayo ng ilang pinaka-exact messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Cancer. Ngayong linggo, anong ating maiwan para sa kanila? Message? Cancer. Sa taong nakikinig ngayon, isang Cancer, anong maiwan natin para sa kanila? Message po, mensaheng gabay. Meron na umaangat dito. Okay, kumpol na sila. The Page of Pentacles. The Page and 7 of Pentacles. And the Ace of Wands. Uy, new opportunity, new inspiration, motivation, invitation. Puro siya no? Hindi. Pero, okay. Merong bago na kung saan pwedeng makatulong para sa'yo. Dito sa ilang plano mo ba? Long-term plans, syempre pa, dito tayo sa alam nating forever. Kumbaga, 7 of Pentacles. Maparelasyon man ito, negosyo, or ilang goal mo para sa sarili. Kung bibigyan mo ito ng patuloy na focus, ngayon pa lang, ngayong linggo, weekly po tayo. Tayo rin po ay general reading, just only take what resonate. Pero, kung mag-i-stick ka dyan, stick with you. Relasyon man. O dito sa ilang plans niyo po, goal, pangarap niyo pang gawin. Kung sisimulan, pagpaplanuhan, ngayong linggo, meron tayong nakikitang magandang opportunity. Okay? Lalo pa rin, kung hindi lang kayo mag-i-stick dyan, pero papangatin niyo yung disiplina na unti-unti, hindi niyo kailangang madaliin. Saan mang sektor yan, guys? Kahit pa pare-pareho tayo sa Cancer, si Moonchild. I have my sun sign in Cancer. Sa realidad po, tayo pa rin ay magkakaiba. Kung saan kahigit nag-iiwan ngayon ng prioridad or focus, meron diyang, maybe this is a sign, physically, mentally, emotionally, or even financially. Page in 7 of Pentacles. Ano ba yung nabibesyon, nakikita nyo ngayon pa lang, yung ilang long-term goals nyo na gusto nyong ma-achieve 6 months or 7 months from now. Ayan, paangatin yung kumpiyansa na meron kayo sa inyong mga sarili. Lalo pa kung lately ay nagkakaroon kayo ng parang doubt or duda sa inyong kakayanan na parang wala na or hindi mo na kaya. Kung meron kayong ilang napurnadang ilang plano nitong mga nakalipas na buwan, ano pa man yan, okay? Kahit sa inyong mga physical or mental na sektor or abilidad, ilaban nyo, i-push nyo. Huwag nyo pagdudahan kung ano yung pwede nyo pang ma-achieve. Sabi nga nila, ay may pag-asa. Laging merong pag-asa. Be optimistic. Stay positive lang para dito sa future mo. Pero napakahalaga, sabi ko nga, na huwag kayong ma-overwhelm, okay? Huwag kayong ma-pressure sa buhay. Take everything one day, one step at a time. At merong oportunidad. This is the good time, the best week to start something new for yourself.
Okay? Dito sa alam mo makakatulong para sa iyo, patungo palalo sa inyong mga highest potential. Para sa inyo ngayong linggo, Cancer. Hello, Leo! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 17 to 23, 2024. Kuha lang po tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa inyo ngayong bagong linggo, Leo. Sa taong nakikinig ngayon, anong ating may iwan para sa kanila? Message? Mensaheng gabay lamang po, hindi kailangan laliman. Para sa mga Leo this week, anong ating, ayan, uy, at pa tayo dito. Uy, ayan, nagtatalunan ang mga bagay-bagay. Medyo madami to. Kunin ko itong mga nakatihiya. Ayan, I know hindi ko na ipapakita. Yung pag-shuffle, paglipad ng ilang cards. Okay, mag-alala. Ito naman po ay sinashuffle natin mabuti. Kasi medyo struggle lang dito ang camera. Tayo po ay live na live ngayon sa YT. Okay. The Five of Pentacles reverse, the High Priestess, the Moon, the Ace of Wands. Okay, so may pagkamalalim. The Moon, the High Priestess. May pagka-intense. Ang inyong mga emosyon o relasyon, especially sa pamilya, kapareha, may ilang bago or pagbabago. Alam nyo, kanina ko pa na ano yung energy ng bago. Simula nang tayo ay mag-reading, may bago at the same time, may paglalim. Mapapersonal man ito, material, or pagdating dito sa inyong mga spiritual na connection. Merong growth, spiritual growth, or sabi ko nga, personal growth, personal relationship, or kahit kayo lang muna. No matter what your relationship status right now, ang ilan ay maring with the moon, ngayong linggo tayo po ay weekly general reading po tayo. Just only take what resonate. Then, andito yung paglalim ng emosyon. O so, maaaring magiging, ang ilan sa inyo, magiging extra sensitive or emotional this week. So, maybe isang sign din ito na why not, lalo pa kung merong ilang bago sa buhay nyo or ilang pagbabago na hindi madali, syempre sa una. Or meron kayong ilang iniisip na pagbabago sa life na hindi nagiging madali. So, take it easy. This is the best week to do some reflection or evaluation, re-evaluation, i-assess nyo, i-review nyo ang inyong mga buhay, life in general. Ano man ang pinagdadaanan nyo, malalagpasan. Five of Pentacles reverse, maniwala tayo na merong kasagutan, merong solusyon. Okay? Actually, ang ganda nito eh. Five of Pentacles reverse na. Ace of Wands. Kumbaga, may pag-increase. Okay? Hindi man ito ganun kalaki sa realidad po. Tayo ay magkakaiba pa rin. Pero may improvement. Financially, if this is about money, may improvement sa pera. Or matutugunan, maharap nyo yung ilang problema. Kung ito yung nagiging worry nyo lately, mula dito sa mas practical, ilang bayarin nyo. Okay? Ayan. Lalo pa kung isisentro nyo sa relasyon at sa inyong mga puso ang inyong connection sa Kanya. Maging ano pa man po ang inyong faith, katabing-katabi ng Five of Pentacles, ang High Priestess. So, this is the best. Hindi naman sa dahil lang meron tayong pinagdadaanan, doon lang tayo lalapit sa Kanya. Maybe this is a reminder na pag nilay-nilayan at magdasal, pray, alam naman natin how powerful prayer is. Wala tayong ibang kakapitan ng higit. Lalo pa kung hindi nagiging madali ang mga buhay-buhay natin sa ngayon. Hindi naman na talaga madali. Pero panghawakan mo yan, kapit ka lang sa Kanya. Maging ano pa man po ang inyong faith or religion, kapit lang kayo sa Kanya. Kapit lang din kayo sa prosesong ito na pwede niyong pagdaanan dahil merong pagbabago pa. May bago pa. Mag-iinit pa kayo lalo. Dito sa ilang pwedeng bago or pagbabago sa inyong buhay. Kapit lang din kayo. Tiwala kayo sa inyong mga sarili. Okay? Pero, ngayong linggo, kung ngayon kayo medyo parang maging emotional, may ilang duda or pagdududa, take it easy. Hindi nyo kailangan madaliin ang mga bagay-bagay. Hindi nyo kailangan i-force or bigyan nyo ng control yung gusto nyong marating agad-agad. Lalo pa if this is something new. New beginnings, diba?
may paglalim ng pakiramdam. I feel that you will be more intuitive, Leo, ngayong linggo. Angat yung inyong mga empathetic side or intuitive side. You have to trust your instinct. Trust your heart. Follow your heart. Maring mas makatulong yan. Hindi sa hindi kayo nagkakamali, pero may pagka-intense tayong nakikita dito. Kung meron kang hinihintay na kasagutan, na parang natatagalan ito, meron ba? If ever, meron lang naman. Sundin mo kung ano yung sinasabi niyan ng inyong puso. Maring yan na yun, okay? Habaan lang din ng mga PC. Hindi kailangan madalian ng proseso. Take everything one day, one step at a time para sa inyo. Ngayong linggo, Leo. Hello, Virgo. Weekly Kapalaran Tarot Scope from June 17 to 23, 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Virgo ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Virgo. Uy, agad-agad. Kumpol na to, hindi natin to pipigilan. Okay. The King of Wands reverse, the Eight of Wands, and the Death card. Hindi kailangan kalaliman or katakutan. Ayan. Pero meron lang po yung kalakip na mensahe. Okay. May movement. Patuloy na movement. Eight of Wands. Patuloy na pagbabago. Yes, something will end to make room for something new. Mapa. Ayan, nakaano siya. Ayan, sa ating camera ay hindi nakafocus. Mapa personal na agenda man ito, trabaho, pamilya, or eto, travel. Okay, may ilang changes na parating, bago, something new. Kung meron kayong sa mas practical, kung meron kayong hinihintay na ilang dokumento, travel documents, or visa, passport, parating to sa inyo. Meron kayong makukompleto. Meron kayong ma-accomplish. Dito nag-iinit with King of Wands ang inyong mga atensyon, focus, yung enerhiya. Okay? Or, meron bang paglilipat, merong movement, para ito sa mas i-increase, i-level up ng inyong posisyon. Ito sa realidad po, tayo pa rin ay magkakaiba. Okay? Pero, merong improvement or even development sa part na ito na aking na-mention, trabaho, buhay, karera, travel. So, napakalawak rin kasi, pera, pamilya, as I've mentioned. Just only take what resonate, guys. Virgo, kahit papare-pareho ng sign, ang bawat isa ay magkakaiba. But this is the best week to put yourself out there. I mean, try something new, something different. O dito nga po sa pinaglalaanan nyo ng higit na energy, may something maganda, positive possibilities na siyang pwedeng makatulong sa inyo sa inyong pag-usad pa rin sa buhay. Okay? Kung meron kayong ilang hinintay na medyo natagalan itong mga nakalipas na linggo or buwan, then ito na. Kahit sa simpleng pagpaplano, maaaring parating ito sa inyo. Or ideya na umangat na magkaroon kayo ng biyahe, yung movement. Doesn't matter naman kung ito ay long or short trips. Pero meron ditong pag-angat ng energy kung saan kayo ay makakapag-move forward palalo sa buhay. Ilang pagbabago patungo sa inyong tagumpay. Claim natin yan, Or maybe isang indikasyon lang ito. This is the best week na paangatin nyo naman, lalo pa kung nagiging busy kayo lately sa pang-araw-araw na buhay trabaho. Paangatin nyo yung time na kung saan kayo ay mag-relax. Okay? Or, kasi maaaring meron din tayo nakikita dito ilang pagkapagod dun sa energy na ito na umaangat. Siyempre, patao lang din tayo. So, why not? Ilaan nyo rin yung inyong mga enerhiya kasi baka meron din kayo nakakalimutan o hindi masyadong napupunan na ilang sektor, napakalawak ng sektor ng buhay natin. So, balance, work and life balance. Best week
to relax and unwind din. Baka dito umangat yung travel sectors. Maybe makakatulong yun. Iba-iba rin naman tayo dyan. Sabi ko nga, long or short distance trip man ito, or baka hinihila na kayo ng ilang pagkakataon na makapagbiyahe naman, why not? Pero, take it easy lang din. Priority lang din. Prioritization is the key. Kung saan palagay nyo muna ay kailangan munang higit niyong paglaanan ng atensyon ngayon. Okay? Kumbaga, papangatin pa rin yung pagiging practical ng isang Virgo. At makakarating rin kayo sa mga gusto niyo pang marating sa buhay. Walang imposible. Basta nandito yung pag-init, yung inspirasyon, yung motibasyon, okay? Na magpatuloy. Gaano man minsan, di ba? Hindi natin maiiwasan, wala namang perfect na sitwasyon, posisyon, relasyon. Minsan may ilang glitch, may ilang delays. Huwag lang magmamadali. Baka yun yung nais kong iwan dito. Or, other messages, kung magiging mas practical pa ako dito, Virgo. Okay. Take it easy. Kung meron talagang travel, huwag nating ipilit ang mga bagay-bagay. Darating kayo doon sa tamang pagkakataon. Or, kung may ilang plano ng biyahe ngayong linggo, very important na hindi kayo magmamadali. Be careful sa kung anong pwede nyong kaharapin. Busisiin, magtanong, yung inyong mga dalahin, very important na i-check lahat. Ang inyong sasakyan, okay? Kung mas magiging practical ako dito, may biyahe kasi tayo nakikita. Hindi ko tinatakot, okay? Tayo po ay, ito lang ay pawang gabay. Kasi the King of Wands sa Death Card, okay, ito ay ingat lang sa daan. Baka may pagmamadali tayo nakikita dito na hindi nyo makita, okay, ang ilang sitwasyon. So, take it easy, lalo kung kayo yung mga driver. So, huwag magmadali. Huwag madaliin ang ilang sitwasyon. Be careful lang din na hindi kayo nagiging impulsive or, alam mo yun, minsan lalo pa kung excited kayo. So, kalma, kumbaga. At, kung kailangan papaangatin ng inyong mga boses, gawin yun. Kung meron kayong gusto itanong, iparating, gawin yon. Walang masamang magtanong. Para sa inyo, ngayong linggo, Virgo. Hi, Libra. Weekly Kapalaran Tarot Scope. From June 17 to 23, 2024, kuha lang po tayo ng ilang pinaka-exact messages para sa inyo ngayong bagong linggo. Libra, anong ating maiwan para sa kanila? Message para sa mga tao or sa taong ito na nakikinig ngayon. Isang Libra, anong maiwan nating mensaheng gabay? Meron nang bumabagsak, okay? At pa tayo dito. I know hindi ko po na ipapakita yung pag-shuffle dahil medyo struggle. Tayo po ay live na live sa FB. Andito ang camera, andito si Moonchild na malaki rin. So, huwag kayong mag-alala. Ito po ay sinashuffle natin mabuti. Hindi ko ito tatamisan pero naway wag pong laliman. Mensaheng gabay lang po. Para sa mga Libra. Okay. Okay. I guess okay na to. Uy. The Hermit. Libra. The Five of Pentacles. The Eight of Cups. Okay. So, medyo no? Sabi ko nga, parang nakuha yung energy na hindi ko to tatamisan talaga. Okay, guys, this is a general message. Just only take what resonate. Kahit pa, pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Okay. Aling ang higit na ilang libra sa inyo ay maring maging emotional or extra sensitive sa ilang bagay ngayon. The Hermit, the Five of Pentacles, marahil ito ay dito sa ilang maring pinagdadaanan nyo, life in general. Ito yung sinasabi ko na kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat pinagdadaanan ng bawat isa. Pwedeng ito ay may patungkol sa pera, sa relasyon, okay, sa trabaho, andito na lahat. So, pinapaalalahanan ka dito na wag mong, if ever mag-apply yung difficulty, yung struggle, wag mong tambayan yun. Wag mong pahintulutan yung sarili na yakapin yun. I mean, hindi madali, but you're all about balance, Libra. Mapangahawakan to. Okay? Iwasan mo lang yung pakiramdam na kailangan maayos lahat.
kailangan perfect lahat ngayong linggo. Tayo po ay weekly, hindi kailangan laliman. Maring at one point, maramdaman nyo lang itong kahit sa simpleng tensyon na parang hindi kayo makasabay or hindi kayo masabayan, reversal tayo. Makasabay dito sa ilang pangangailangan or ilang pwedeng ipakita sa inyo ng ibang tao, may difficulty. Pero aking uulitan, wala namang ibabato sa inyo ang isang sitwasyon. Kumbaga, ang ating universe, ang ating nag-iisang creator ng hindi mo kakayanin. Lagi mong alalahanin na yan ay mapangahawakan mo. Okay? Kailangan mo lang dito kung if ever talaga mag-apply na parang may pagka-low-key or down times yung pakiramdam na hindi kadalian. Ito, the Hermit. Kung nanaisin, kakailanganin lang din na mapag-isa gawin yun sa paraan kung paano ka lalakas. Alam mo yun, makakapag-recharge ng energy. At dito naman ay susubok ka with 8 of Cups. Wala dito sa ilang pagsubok ng buhay. Kahit sa simpleng pakiramdam, minsan wala tayong ibang kalaban kundi ang ating mga sarili. Okay, merong solusyon, mariresolve to, malalagpasan mo. Okay, or maybe ito na. Sabi ko na nga, iba-iba tayo ng sitwasyon. Kung andito ka talaga sa relasyon, sitwasyon, posisyon, porosyon, kung saan ay nahihirapan ka na. This is the best week to reflect or do some reflection sa kinakaharap mo ngayon. The Hermit, kahit ikaw lang muna or ikaw naman muna, pag nilay-nilayan, ano ba itong ganap? Bakit parang ang hirap? At yan, pwede kang makabuo ng desisyon kung ilalaban mo pa ba or tatalikuran mo na. Okay, pero dito, I will be honest, meron tayong nakikita. Yes, mayroong pagsubok, pero susubok kayo ulit. Magiging bukas kayo ulit. I mean, maybe isang message yun, na gaano man kayo sinusubok ng buhay, lalaban kayo ulit. Pero sana sa posisyon na ito, o relasyon, na alam niyong para sa inyo. At hindi dito sa ilang bagay na alam niyo nagpapahirap lang or alam mo yun, wala na dito yung purpose or hindi na nasusustain yung ilang pangangailangan nyo financially, emotionally, physically. So, ayun nga, pag nilay-nilayan, tanging kayo, of course, ang higit na makapagsasabi sa part na ito. For some of you, meron na kailangang i-let go. Let go of people, a relationship that no longer works para sa'yo. And it's okay. Okay? Pero hindi mo rin naman kailangan biglain ang sarili. Sabi ko nga, kailangan, very important na pagninilay-nilayan ito. Hindi kailangan ma-pressure, hindi kailangan madaliin. Unti-unti. Isipin mo munang mabuti, pakiramdaman ng sarili. Trust your intuition. Follow your heart. Ngayong linggo para sa inyo, Libra. Hi Scorpio, weekly kapalaran tarot scope po tayo from June 17 to 23. Ayan, 23. June 17 to 23, 2024 para sa mga Scorpio. Sa taong nakikinig ngayon, anong ating may iwan para sa kanya? Para sa taong ito, Scorpio, message. Scorpio. Ayan, may bumabagsak na. Add pa tayo dito. Ayan na. Uy! Medyo marami sila pero hindi natin ito pipigilan. The Page of Swords reverse, the Emperor, the Ten of Swords reverse. Ito yung bumagsak kanina, the King of Wands, and the King of Swords. So, nakakakuha tayo dito ng more on sa ilang. Hindi ko ito tatamisan, okay? Andito yung ilang laban nyo na hindi nagiging madali. Or naging laban nyo na sa buhay. And this time, this week, tayo po ay weekly, hindi kailangang laliman. Maaring ito lamang yung ngayon, yung kailangan yung marinig ngayon, yung ilang laban nyo ngayon, na minsan wala tayong ibang kalaban kundi ang ating mga sarili. Okay. Scorpio, kung meron kayong pinagdadaanan, work-wise muna tayo. Na parang ang hirap lagpasan. Okay, lalo pa kung meron itong kaugnayan, halimbawa, sa someone na nakatataas, nakatatanda,
or could be your boss, yung ilang pressure sa part na yan na hindi nagiging madali. I-claim natin, lalo pa kung napagdaanan na nga ito, itong mga nakalipas na linggo or buwan. I-claim natin, okay, ngayong linggo na meron ditong pag-aayos or pagkakalma. Or maybe yan lang din yung kailangan yung marinig. Kalma. At anumang pwede nyong kaharapin or kinakaharap ngayon, buhay trabaho. Yun yung pinakauna kong may iwan dito. The Emperor kasi ay narito 10. 10 of Wands. This is all about kung aking i-regulate along with your other cards sa work. So, panatilihin nyo lang dito yung pagiging flexible nyo and adaptable sa sitwasyon. Para bang kayo na lang yung higit na mag-adjust or maging bigger person. Kayo yung magkakaroon ng higit na disiplina. Yan yung papaangatin sa inyong sarili. Kahit pa, eto nga, dito sa ating paligid, wala naman tayong control. Kung ano man yung pwede nilang ipakita, ipadama sa'yo. Pero ikaw, kalma. Okay? Or minsan hindi natin maiwasan na maiparating yung boses dahil syempre pa, Shopee, ano yun? Para kasi may Shopee, guys. Hindi. Kumbaga, kahit pa, ito nga, bakit Shopee? Pumasok sa isip niyo siya. Okay. Nawala tuloy tayo, pero ayan. Kumbaga, focus ka lang sa goal mo. Kahit merong ilang glitch or ilang hindrance, ilang kalaban sa paligid, ilang stress. Okay? The 5 of Swords, 10 of Swords, both are in reverse na. So, ito po ay kakayanin. Merong recovery, merong pag-aayos, merong reconciliation. May pag-aayos talaga. Or maybe, sabi ko nga, kung ngayon pa lang ito mag-appear, merong someone na parang iba yung energy, nagiging possessive, or, alam mo yun, lalo na if this is your boss, halimbawa, huwag kayong magpa-apekto, okay? Hayaan nyo siya. Hayaan nyo siya. Kumbaga, sabay kayo na hindi kayo nasusobrahan or nakukulangan. Ano pa? Andito yung enerhiya sa inyo na ito yung magagampanan, mapangahawakan. Be mindful lang. Papaangatin mo yung awareness sa'yo. Maging aware ka lang sa iyong sarili na, ay, merong dahilan to. Okay? I mean, para kasi ikaw yung mag-handle ng sitwasyon. Isipin mo na lang na merong hugot ang taong yan. Merong pinanggagalingan. Merong sariling problema. Merong ilang ganap sa buhay na minsan hindi natin nakikita or napupuna. So, ikaw na lang muna ang higit na umintindi. At the end of the day, maaaring mag-sorry pa nga ito sa'yo. O iparating sa'yo yung ilang naipakita niya sa'yo na hindi maganda. Okay? The kingly, yung ating na, kingly or queenly, yung ating nasasagap dito. Andito yung inspirasyon nyo pa rin. Yung init sa inyong ginagawa, maging ano pa man yan, sa kabila ng ilang pagsubok or sinusubok kayo ng ilang taong ito sa inyong paligid. Okay? Basta andito lang kayo sa balance, sa pagkawasto, nang alam nyong, ginagampanan nyo lang naman, ang alam nyong higit na dapat. Okay? Walang malalim na magiging problema. Para sa inyo, ngayong linggo, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly kapalaran tarot po tayo from June 17 to 23. 2024, kuha lang tayo ng ilang pinaka-exact messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Sagittarius na nakikinig ngayon, anong ating maiwan para sa kanila? Message. Sagittarius, this week, bagong linggo, anong maiwan natin para sa inyo? Mensaheng gabay lamang po. Para sa taong ito na nakikinig, ayan, meron ng tumatalon. Sagittarius, ayan. Okay. Guess okay na to. Kunin lang na, uy! The Hermit, the Nine of Wands, and the Devil. This one is in reverse. Hindi po kailangan katakutan o laliman. Meron lang po itong kalakip na mensahe. I will be honest, Sagittarius, this week. Okay. Para bang merong pagka-low-key po ng enerhiya.
I mean, hindi kailangan laliman. Maybe isang indikasyon lang ito na napakagandang linggo para sa inyo upang mag-recharge ng energy. I mean, lalo pa kung nitong mga nakalipas na linggo or buwan ay naging busy kayo sa ilang sitwasyon, relasyon, work, or relationship-wise, may ilang ganap, this is the best week para ikaw naman. Okay? Ikaw naman muna. The Devil Reverse, ikaw yung merong control dito. Okay, gaano man minsan meron ka bang ilang dalahin? Lahat naman tayo merong dalahin isipin. Pero wag kang magpa-apekto dito sa parang pakiramdam mo na yung ilang negative energy or pagiging negative. Dahil sa Sagittarius, kayo naman ay very positive sign. Positive, okay? Optimistic kayo. Pero ngayong linggo, parang maybe a sign ito. Never at one point this week, makaramdam kayo, parang, hindi ako to. I-remind mo ang sarili mo na it's okay not to be okay, Sagittarius. Minsan kailangan lang din natin yakapin yung pakiramdam na hindi tayo okay. Hindi sa lahat. Ito hindi naman encourage na hindi maging okay. Pero hindi naman lagi ay masaya, di ba? Napagandang pagkakataon ito na pag nilay-nilayan ng yung day. Sa positive din, baka hindi na natin nilalabang ating iman, hindi na papakiramdam tayo kasi ang relasyon. Alam mo, this is the week to do some reflection, re-evaluation, or reassess mo ang iyong sitwasyon. Meron sobrahan dyan, the death here, or nakukulan, ganun lang naman, lang na meron control, na kayo ang halak charis. Hindi. Meron ka dito. Hawak mo yung strength. Nasa iyo yun. Okay? So, i-process ito ng hindi ka napapangibabawan ng ano pa man. Kasi parang dalawa lang din kasi. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign Sagittarius, ang bawat isa, aking uulitin po, ay merong kinakaharap na iba-iba na ganap. Magkakaiba tayo na path. Okay? But, kung ditong someone na parang natitray kayo or in a way na iiwanan kayo stress, if ever, okay, hindi nagiging komportable ang inyong pakiramdam, maaaring merong someone naman na makatulong sa inyo. Kahit sa simple to. Permitay na rito. Okay? It could be a mentor or matatawag nyong advisor. Someone na pwede kayong maiwan. I-remind kayo na it's okay not to be okay. It's okay not to be perfect. Kasi parang meron din tayo sobra dito na baka sa sobrang tuhan natin na was positive kasi tayo eh. Kaya sa Sagittarius. So, okay, nakita ilang siya. Wala na perfect. Lagi yung aalalahanin. Okay? Yun naman. Try to recharge your energy or ma-apply itong pagkapagod or pagka-drained energy. Okay? Merong kagandahan kung nasan kayo ngayon. Merong dahilan ng lahat. Yun lagi lamang ang inyong iisipin. May pagkamalalim ang naiiwan nakikita natin para sa inyo bilang the Hermit. Okay? The Devil ay narito. And the Nine of Swords. So, sa larawan pa lang ay hindi na maarok. Ayan. So, napakahalaga. Pray lang din, okay? Umangat din yung connection niya. So, nag-i-8 Lloyd, maging man yung faith, kung kailangan, iangat nyo ito sa niya. So, alam naman natin, powerful prayer, the devil, parang dito yung light, okay? Yung dark and light sa inyong baraha. So, balance ng may pagkakalma. Huwag kayong pangibabawan ng ano pa man na parang pag-aalala na hindi makakatulong para sa inyo. So, ayan, para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius.
Hi Capricorn, weekly kapalaran tarot scope po tayo from June 17 to 23, 2024. Kuha lang tayo ng ilang exact messages para sa inyo ngayong bagong linggo para sa mga Capricorn. Sa taong nakikinig ngayon, anong ating may iwan para sa kanya? Message, Capricorn this week. Uy, at pa tayo dyan? Ayan na, meron ng umaangat. Okay. Hindi ako content doon. I know hindi ko napapakita guys yung pag-shuffle. Again, huwag po kayo mag-alala. Ito naman po ay, binabalasan natin maigay. Hindi ko po ito tatamisan, pero naway huwag laliman. Tayo po ay live na live. Ayan na. Live na live sa FB. So, ito pong mga readings natin guys ay nire-record din natin. Okay. So, may ilang bumagsak. The Hierophant, the 5 of Pentacles. Okay. 5 and 10. Ayan, nagugulat si Moonshot. 5 and 10 of Pentacles and the King of Swords. Okay. Hindi ko po ito tatamisan, okay? Huwag laliman. Merong maganda. Pero unahin natin yung ilang medyo. Ito, napaka-normal. Especially pagdating sa usaping pera, trabaho. Parte naman ng buhay natin yung parang hirap tayo. Andyan po ang highs or lows, ups and downs, positive, negative ng buhay. Pero, the Ten of Pentacles. Tayo po ay weekly, meron man kahirapan, ramdam man ito ngayon, ngayong linggo, huwag kayong mag-alala. Mapapalitan rin ito ng ginhawa. Napakaganda. This is a great sign, Ten of Pentacles, na merong kapalit itong dusa or pagdurusa nyo. Meron bang kinukulang, okay? Especially money. Pagdating sa usaping money. Lalo na rin, kung patuloy na umaangat sa inyo as a Capricorn, yung sense of responsibility, yung pagiging hard worker nyo, na kailangan meron kayong matapos, magawa, ma-accomplish, or meron kayong maibigay, ma-share sa ilang tao sa inyong paligid. Okay, huwag kayong mag-alala. Yan ay maharap, matutugunan. Gaano man minsan sinusubok tayo ng buhay. Hindi man ito sa paraan na mabilis. Guys, kahit pare-pareho kayo ng sign, aking uulitin, magkakaiba po ang bawat isa. Okay, pero as long as andito yung driven nyo, yung drive nyo to succeed, ito po, merong naghihintay na magandang resulta. Pero reminder tayo guys na ang tanging may iwan lamang po every time ng mga baraha, ito yung maaaring kondisyon sa inyong sitwasyon lamang, okay? Na kinakaharap or kaharapin. Pero yung resulta na aking kakamention lang, yung outcome po, of course, wala po ito sa mga barahan na umaangat dito. At the end of the day, everything's still up to you po. So, patuloy mo lang. Huwag kang mapanghinaan ng loob. Kung andito ka pa lang, lalo pa sa mga nagsisimula pa lang ulit, sa trabaho, okay. More on work, guys. At dito sa connection nyo sa kanya. More work, finances, family. Yung ilang gusto nyong marating. Bilang mga Capricorn, family-oriented din kayo. Ito, Hierophant. As long as dito nga po ang puso mo rin. Okay? Yung connection mo sa kanya, kapit lang kayo. Tiwala kayo, hindi lang sa proseso, sa bawat hakbang nyo sa buhay, trabaho, okay? Sa buhay na ito na hindi nagiging madali. Pero kung pagkakatiwalaan nyo yan, pagkakatiwalaan nyo ang inyong mga sarili at siya, okay? Merong purpose ang lahat. Kung bakit parang hindi ganon kabilis yung ilang progreso, pero papunta ka doon. Gaano man kabagal ang nakikita mo, parang gaano man ka-critical sa true lang, parang hinahanap nyo pa rin yung, syempre pa yung kasabatan, yung security, yung stability with 4 of Pentacles reverse, o nga no, 4 and 5, and the 10. Yung comfort, yung stability, and yung security sa pera, sa family, sa trabaho, yan ay hindi ikakaila sa inyo. Lalo pa, kung patuloy nyo lang itong inilalaban, huwag kayo sumuko, okay? Hugutin nyo yung ilang, pwede nyo pang hugutin na lakas dyan. Dahil parang sa ilan maaring na panghihinaan.
Meron. Tiwala lang. Tingnan mo lang yung kakayanan, baka hindi mo nakikita. Patuloy na pag-aksyon lang din. At yung diskarte, matalino ka, umaangat dito yung abilidad na meron ka na dapat mong ipakita. This is the best way to showcase your natural abilities or talents. Why not? I-showcase na ito sa showtime. Charis, hindi. Pero huwag mong pagdudahan, okay? Good luck, meron tayong nakikita dito. Good fortune. Abundance. Pero hindi yun mararating kung maunahan ka nung duda na ayaw natin. Papunta ka doon. Kaya naman pag-ganisa, nagiging mabagal ang sitwasyon. Tiwala lang, laban lang para sa inyo ngayong linggo, Capricorn. Hi Aquarius! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from June 17 to 23, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo as usual. Mensaheng gabay lamang po. Anong maiiwan natin para sa mga Aquarius ngayong linggo? Mensaheng gabay para sa mga taong ito. Message. Aquarius this week. Okay, tayo po ay live na live sa FB. I know hindi ko napapakita ang pag-shuffle. Huwag kayong mag-alala. As usual, sinashuffle mabuti ito ni Moonchild. Medyo struggle lang po kasi dahil ito nga, malaki si Moonchild. Ang hirapan dito yung tab. Saan tayo nagle-live? Ito yung camera. So, kuha muna tayo ng message. Aquarius this week. Ayan na. May ilang barahan na dito. The Three of Swords. This one is in reverse. The Queen of Swords. And the Eight of Wands. So, ngayong linggo, mas makakaramdam na kayo nung, ano yan, Moonchild? Magandang movement. Okay? Yung magandang flow. Mapapuso man, usaping puso, trabaho, or dito, sa kung ano mang nilulook forward nyo sa buhay. Travel ba? Pag-aaral? Or ilang sitwasyon ngayon, okay? Guys, kahit pare-pareho kayo ng sign as an Aquarius, sa realidad po, tayo ay magkakaiba. Kung nasaan yung desire nyo, okay? Kung saan kayo higit na naglalaan ng enerhiya ngayon, may magandang flow. Unahin natin, usaping puso, the Three of Swords. Kung itong mga nakalipas, especially na linggo, kahit linggo, tayo po ay weekly kapalaran, weekly gabay ang ating hinihingi, ay nakaramdam kayo ng tension, or kung sa mas praktikal, talagang dumaan kayo sa heartbreak, heartache, or ganyan, breakups. Hindi sa agad-agad mag-heal, kasi sa part na yan, yung healing process tayo po ay magkakaiba. Pero, maybe that is only a message po, a reminder na may paggaling. Okay? Makakahilom ka dyan. Malalagpasan mo yan. Dito, para bang yung intellectual, kayong mga Aquarius ay very futuristic kayong mag-isip. I mean, isip muna bago puso. Yes po. Pero, napakalawak ng astrolohiya. Okay? Hindi lang naman tayo nagbe-base sa inyong mga sun sign. Kaya nga po, pinahihintulutan ko kayo na pakinggan nyo rin yung inyong moon, especially rising sign. Okay? Kasi itong nakasanayan natin, ito yung inyong mga sun sign. Okay? Ma-add ko lang yun. Pero, hindi ibig sabihin na kayo ay more on sa pag-iisip. I mean, umaangat yung practicality sa inyo. Ay, hindi na kayo marunong makiramdam. Hindi ganun yun. Malawak ang usaping ito. Pero, ngayong linggo, mangingibabaw pa rin yung inyong kakayanan, yung inyong power. Meron kayong lakas. Umaangat yung pagiging superior nyo or kagalingan nyo. Kaya naman may iwanan ko na be ready. Maging handa kayo sa kung anong pwedeng ihain sa inyo ng mundo this week. Kaya naman minsan parang hindi pa ready physically, emotionally, mentally. Be open sa ilang possibility. This is the best week. Excellent time ito para mag-present ng something or maiparating nyo kung ano ba itong ibinibenta nyo sa mas practical or dito sa inyong mga natural na talento. Hindi ito yung week, okay, para
itago nyo yan o ipagkait nyo ang inyong mga sarili na maipakita yan. Kasi sayang naman. Maganda yung flow na nakikita natin. So, take advantage itong ilang magagandang possibility na ito nang syempre pa pinaghahandaan. Sabi ko nga doon sa healing process or sa pag-recover or dito sa gusto nyong bigyan ng pag-aksyon, unti-unti naman yan. Hindi nyo kailangang ma-pressure. Hindi kailangang madaliin. Pero, timely ito para maiparating nyo ang inyong boses. Speak up, use your voice. Maaaring meron dyan something na powerful. Okay? I mean, mapapakinggan kayo. Mapupuna kayo. Ayun yung may iwan ko. Okay. So, travel. The Eight of Wands. Kahit sa simpleng pagpaplano or ideya ito, umaangat dito ang travel. Or kung meron kayong hinihintay, maaaring parating, sabi ko nga yung magandang flow, pera ba ito? Negosyo, trabaho, pag-ibig, may magandang flow. Gaano man parang nagsisimula pa lang kayo dito sa ilang hinanakit na aking na-mention. Minsan, kailangan lang din nating sumabay. Gaano man parang, yun lang naman, yun lang din naman yung patuloy nating, kumbaga, magagawa. Ang patuloy na sumabay sa agos ng buhay. Gaano man parang kahirap pa sa ngayon. Kasi hindi titigil, di ba? Kahit tayo lugmok, hindi tumitigil ang buhay. Baka kasi mapag-iwanan tayo. Ngayong linggo lang to guys, I mean, it's okay to pause. It's okay kung nasan ba kayo ngayon ng proseso ng pagpapahilom ng sugat na ito. Hindi nyo kailangan sundin agad si Moonchild. It will take time naman. So, papakiramdaman din ang sarili. Pero, sa paraan nyo, na sana hindi, nagiging bukas pa rin kayo, okay? Sa maraming posibilidad. Dahil sabi ko nga, napakagandang pagkakataon ito para maipamalas nyo, maipakita nyo ang inyong kakayanan. Dahil meron kayong lakas. Umaangat dito yung power, yung strength in you, yung inyong pagiging independence sa buhay. Para sa inyo, ngayong linggo, Aquarius. Hi Pisces, weekly kapalaran tarot scope po tayo from June 17 to 23, 2024. Kuha lang tayo ng ilang exact messages para sa inyo. Ngayong linggo, bagong linggo ng buwan ng Hunyo, anong may iwan natin para sa mga taong ito? Message, Pisces this week. Sa taong nakikinig ngayon, Pisces, anong may iwan natin para sa kanila? Pisces, ngayong linggo, this week, Pisces, mensaheng gabay po. Okay. Ayan na. Tumalon na siya. Sandali, Pisces. The Knight of Cups reverse. Uy, the Queen of Swords again. The Six of Cups. Okay. So, maring merong more on communicating ito. Connection. Ito yung una kong naisip, naramdaman. Wow. Queen of Swords. Maring merong pagkonekta kahit over the net ito para sa ilan sa inyo na nasa malayo. Or merong reconnection, reunion mula dito sa ilang tao na inyong nakasama. Growing up. Okay, kung sino kayo from the past. Actually, napakalawak nito, Six of Cups. Pwede rin naman sa ilang, bakit biglang, kasi Queen of Swords, pwede itong nakakasama nyo, nakasama nyo sa trabaho. Relatives, okay, or an ex, yes po, ilang kaibigan na hindi nyo na nakikita, dito lahat yun. And this time, maaaring merong mabuong connection. Sabi ko nga, reunion ba ito? Or dito mapapaangat nyo yung inyong mga expression. Or merong kamustahan. I mean, Knight of Cups. Love life. Why I'm getting a message for some of you. Ito na na-mention ko na. An ex. Someone from the past na parang hindi natuloy or hindi naging okay ang connection and this time baka merong magbalik or manumbalik.
kahit sa simpleng pakiramdam, reversal tayo every time. So, maaaring merong nakakaisip sa'yo ngayon, or ikaw mismo ito, na merong iniisip, may something, okay? May something pagdating sa love life. Or maybe, sabi ko nga, ito yung best week na paangatin ang iyong social life. Diyan pumapasok ang connecting or pag-connecta nyo or pakipag-usap, ayan, sa paraan na napakalawak niyan, sa paraan ng pagsasalita, pagbabahagi, pag-share, kahit over the net. May ilang mabubuong usapan na pwedeng maging malalim or maging intense or mag-reminisce ang ilan sa inyo dito sa ilang napagdaanan nyo from the past. Okay? Or may connection talaga. Relatives. Okay? Or ilang miyembro sa pamilya, meron ba kayong connection, reconnection ngayong linggo? Biglang, binalik ko yung tanong, pero andito, umaangat yung inyong charisma, yung inyong pagiging magnetic, yung inyong pagiging totoo, yung lakas ng inyong dating. Hindi nyo pa man yan ma-realize, maybe kailangan nyo lang paangatin. Mapupuna kayo, mapakikinggan kayo. Basta, lagi nyo lang paniwalaan, panghawakan na meron kayong kakayanan. Siyempre pa. Okay? As long as andito rin yung pagiging mindful at aware lang din kayo sa ilang taong ito sa inyong paligid. Kumbaga, kasi kayo yung mapupuna nila eh. Or kayo tong kakamustahin. Pero reversal nga tayo, So, basta't andito yung kakayanan mo, yung power in you, Pisces, na actually may kasiyahan eh, pero may pagkaseryoso rin. So, more balance. Balance siguro, kaya umaangat ito. Bilang kayo yung mga sensitive, emotional sign din, maybe kaya pinanggitnaan talaga. So, Mentro, si Queen of Swords, para paalalahanan kayo na ano man o sino man nang bumulaga sa inyo ngayong linggo, ilang tao ba ito from the past, kakalma. Okay? I-enjoy muna yung kung ano yung ngayon. Yun naman yung mahalaga, kung ano yung ganap ngayong linggo or magaganap para sa inyo. Basta, lagi niyo lang paniwalaan, panghawakan na meron kayong kakayanan. Siyempre pa. Okay? As long as andito rin yung pagiging mindful at aware lang din kayo sa ilang taong ito sa inyong paligid. Kumbaga, kasi kayo yung mapupunan nila eh. Or kayo tong kakamustahin. Pero reversal nga tayo, So, basta andito yung kakayanan mo, yung power in you, Pisces, na actually may kasiyahan eh. Pero may pagkaseryoso rin. So, more balance. Balance siguro, kaya umaangat ito. Bilang kayo yung mga sensitive, emotional sign din, maybe kaya pinanggitnaan talaga. So, Mentro, si Queen of Swords, para paalalahanan kayo na ano man o sino man nang bumulaga sa inyo ngayong linggo, ilang tao ba ito from the past, kakalma. Okay? I-enjoy muna yung kung ano yung ngayon. Yun naman yung mahalaga, kung ano yung ganap ngayong linggo or magaganap para sa inyo. Lagi yung tatandaan. Nakikita yung pagiging magnetic or merong lalapit sa inyo, babalik. Manunumbalik. Kasi nga, maaaring kailanganin kayo kahit sa simpleng pagpapayo. Dahil, alam niyang kayo itong higit na maasahan sa pagkakataong ito. Dahil ulitin ko, andito yung power niyo. Okay? Ayun lang. Maganda actually kasi may reunion. Kung ito lamang ay nanaisin nyo, okay, merong magbabalik. Ang dabas. Charot. Ano lang itong pumapasok kay Moonshine? Magbabalik ang dabas. Charis. Pero great time ito. Great week para maipanalo mo. Ano man itong parang naitalo or hindi nailaban from the past. Kahit sa simpleng pag-uusap. Kung meron man kayo hindi nakasundo, nakatensyon, could be an ex, sabi ko relatives or mga nakatrabaho from the past. Basta't honest, okay? At hindi kayo nagiging forceful or walang
iiwan ng control sa sitwasyon, kalma, walang malalim na magiging problema. So, sabi ko, merong reunion, pero parang merong tension, something ganun. Lalo pa if merong mag-apply na parang, pero hindi magandang pagtatapos from the past, tapos makikita lang kayo bigla. Kahit sa simpleng isipan, pero kalma. Ikaw yung higit na magdadala dito. Nasa iyo ang power. Para sa inyo ngayong linggo, Pisces.